Balitang PBA, Phoenix Fuel Masters traded their number 2 pick in exchange for Brian Santos and number 8 pick ng Converge Fiber Rexers. So, for today's video po, ang atin pong pag-uusapan ay kung bakit na-trade ng Phoenix Fuel Masters ang kanilang number 2 pick sa Converge. Ano nga ba ang reason, ano nga ba ang magiging resulta, at higit sa lahat ay i-analyze natin kung ano mangyayari sa Phoenix. Bago na nga po ang head coach ng Phoenix Fuel Masters, si Willie Wilson, dati ring player ng Barangay Ginebra, at ngayon ay siya niya magtitimon sa koponan ng Phoenix Fuel Masters. And sinabi na nga po ni Willie Wilson na ang gusto nilang ma-drop ay isang legitimate center, Dorian Peña type, yun yung kanyang description. And sabi niya rin ay wala sa draft class na to ang kanilang hinahanap para ma-drop. Nakakapagtaka kasi is bakit pa nila tinrade yung number 2 pick nila. Kumbaga kung wala naman talaga sa draft class ngayon ang kanilang hinahanap, dapat sana ay itinrade nila either sa hindi sa Converge, or kung sa Converge man dapat ay sinamahan nila ng isa pang player na mapapakinabangan nila. So I'm not against Brian Santos. So I mean, Brian Santos is a good guy. He is a 6'4" and he is a shooter. 22% ang kanyang 3-point shooting, so daw mababa kasi marami siyang attempt. Pero ang kanyang average sa nakadalawang season ay 4.33 points per game at 2.17 rebounds per game. And yun nga, he is a 6'4" guy. So, and ang pinagtataka lang po natin ay sabi nga nila ay wala dun sa draft class na to yung kanilang kailangan. Pero dapat ang ginawa na lang nila is kumbaga best talent yung kinuha nila. So, I mean, mas magaling ba sa tingin nila si Brian Santos compare kay Dal Panofio, kay Juan Gomez Deliano, kay Will Gosum, kay Gio Chu, kay Chris Miller, kay Jason Breckman? Yan yung mga matutunog na pangalan sa draft class. So kung sa tingin nila mas magaling si Brian Santos, wala po tayong magagawa. Pero kung titingnan po natin yung skills at ability ng mga players na maaaring skip nila sa draft, dahil sabi nga nila hindi nila kailangan nila legitimate big. So dapat sana is hinayaan na lang nila at kumuha sila ng best talent sa draft, and then tinrade nila sa mga likes ng TNT, yan, sa likes ng Ginebra, ng San Miguel, or sabihin natin sa Magnolia. So kung makakuha sila ng player, mas magiging valuable yung magiging trade nila. And at the same time, ba't pa nila kinuha yung number 8 pick ng Converge kung dun sa number 2 pick nga ay wala sila, kumbaga parang hindi sila interesado sa draft class? Saan nila gagamitin yung number 8, diba? Parang useless yung number 8 pick nila. So at the same time, kumbaga ang ginawa nilang sana nila is kinuha nila yung ibang kumbaga tinrade nila yung number 2 pick nila kung kasama si Brian Santos, dapat hindi yung number 8. Dapat kinuha nila either Shawnee Winston or ibang player. So yun sana. So magiging mas fair yung trade. So sa nakita ko po is medyo lopsided yung trade. So this is actually in favor of Converge, kasi kung makakakuha ang Converge ng katulad ni Juan Gomez Deliano, sa akin palagay ay magiging mas kompleto. Imagine kung may Shawnee Winston, may Alex Stockton, at saka may may Juan Gomez Deliano, ay yung backcourt pwedeng makasabay sa backcourt ng Ginebra or backcourt ng San Miguel. So yan po yung mga pwede. Si Will Gosum, so sabihin natin si Dorian Peña stand 6'7", 6'8". So si Will Gosum 6'6", and si Will Gosum po is ay kumbaga is a former NCAA MVP. And kung ayaw naman nila doon, pwede naman nilang kuhanin sana si Gio Chu, kasi si Gio Chu stand 6'11", and he's a legitimate center, though hindi siya kasing lakas ng katawan ni Dorian Peña, pero makakatulong pagdating sa ilalim kay Jason Perkins, may kay Balungay, may Larry Muyang. So malalaki din naman yung lineup ng Phoenix. And kung yung Converge naman ngayon, kukuhanin nila is yung best talent. So siguro kung makakakuha sila ng Jason Breckman
type of a player. He is just like a Jimmy Alapag type of a player. He is a good in assist and magaling ding umiscore and veteran, though medyo aging na rin, parang 32 years old na rin yata si Jason Breckman, pero sa koponan po kasi ng Converge ay medyo bata po kasi yung koponan ng Converge, and he is a good addition kung sakasakali para sa Converge. Pero back to doon tayo sa reason kung bakit tinrade ng Phoenix ay hindi po natin alam sa ngayon kung bakit, pero ang analyzation po natin is baka next season ng trade ay baka doon naman sila bumawi pagdating sa Converge. So hindi natin alam, wala po tayong idea kung meron pong gentleman's agreement na hindi na lang pinadaan sa PBA, pero doon po sa trade na yan ay medyo lopsided, pero ganun pa man ay okay lang din, at para at least ay yung Converge ay magkaroon din ng kumbaga ng magandang pick, at para makasabay din sa mga malalakas at saka sa mga powerhouse team kagaya ng San Miguel, ng TNT, ng Barangay Ginebra at saka ng Meralco. So yun lang muna for today's video, at magabang tayo ng bagong update sa PBA. So ito po again ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Mabuhay kayo na. Peace.